Hi guys, good morning. Welcome back to our channel. Anong today's vlog ni Payong Kaibigan, hindi po masyadong magandang balita yung ating topic na pag-uusapan. Actually, yung balita po na ito is all over social media na. Okay? Tungkol po ito sa ating mga kababayan dyan sa Qatar na inaresto po ng mga kapulisan. 17 po sila, 17 po ang inaresto at kasalukuyan pong iniimbestigahan. Kasi sila po ay nasangkot sa pagsasagawa ng illegal public demonstration or rally, di ba? Ito po ay nangyari noong March 28, 2025 kung saan ginugunita po natin yung birthday ni former President Rodrigo Duterte. Okay? Unfortunately, napakahigpit po ng batas diyan sa Qatar at hindi po pwede yung mga ganyang-ganyang rally. At ayon po sa balita, sila po ay posibleng maparusahan, di ba? Pwede po silang mapauwi sa Pilipinas, ma-deport. Pwede po silang makulong hanggang 3 taon or pwede po silang pagmultahin hanggang 50,000 Qatari riyals. Imagine guys, pag kinonvert natin yan sa peso, it's around 788,000 pesos. So parang literal po ito na zero remittance. Kasi imagine sa mga desisyon na hindi po natin pinag-isipan, naapektuhan po yung ating trabaho. At syempre domino effect po yan. Yung apektado po malala yung ating pamilya po dyan sa Pilipinas. Ironically, yung gobyerno po na sinisiraan nila ay siya rin pong tumutulong sa kanila ngayon para sila po ay makalabas sa malaking problema na kanilang kinasangkutan. Okay? So lagi ko pong paalala para sa ating mga kababayan, kahit saan man po kayong panig ng mundo, lagi po nating irespeto yung kultura ng bansa na naroroon po tayo, di ba? Maging aware po tayo sa umiiral na batas ng ating host country at huwag po natin isipin na parang nasa Pilipinas lang tayo na pwede po nating gawin kung ano yung gusto natin. Napakahirap po, napakahigpit, especially po sa GCC. Okay, dito po sa Middle East, masyado pong mahirap dito. Just in case man po na hindi sila ma-deport, pwede rin po silang matanggal sa kanilang kumpanya, sa kanilang pinagtatrabahuan. Ito ay reminder po ulit, especially din po sa mga kababayan natin dito sa Saudi Arabia, maging maingat po tayo sa pinopost natin sa social media, sa mga content na ginagawa po natin. Kasi, especially po sa mga malaking kumpanya, masyado po silang particular, masyado po silang sensitive when it comes to yung branding, yung integrity o yung reputasyon po ng kumpanya. Just in case kayo po ay malagay sa mga ganitong eksena, iskandalo at madrag po yung pangalan ng kumpanya, ay hindi po magdadalawang isip yung kumpanya natin na tayo po ay tanggalin sa trabaho. Okay? And then I'll be showing you also a very short video clip courtesy ng IBC TV 13 kung saan nagpahayag din po ng mensahe si DFA Undersecretary Jose De Vera. So panoorin niyo pong mabuti. Kasi kung mapikon na yung mga Qatari, baka patagalin nila yung pagkakulong, no? Sa mga kababayan natin na nasa Qatar, binibigyan naman ng tulong si dating Pangulo, yung ating embahada sa Dahig. Nagpo-provide ng assistance sa mga family niya doon, provide ng mga, kunyari, mga kailangan nila, malamig, bibigyan ng sweater, mga gano'n, pinomonitor ang condition niya. So hindi para naman na tinatrato natin siyang parang wala na siyang karapatan. So guaranteed po yan. Lahat yan ay ayon sa batas ng Pilipinas at batas ng international law. So gano'n po yan. Pero ngayon, sunod tayo sa Qatar. At huwag natin i-provoke masyado kasi pag rally tayo ng rally, baka palitan nila yung regulation. Sige, patagalin natin 3 buwan. Ano na buwan? Yun na nga eh. Ayaw natin yun. Yan na nga, yung sinasabi ko kanina, Yusek, na baka i-deport sila pag nasobrahan nila. Yung wala pang i-deport dahil dyan. Wala pa naman. Sila dahil pag may ginawang corruption or money laundering, mga ganyan. Pag may ginawang threat na nagnakaw ka, ng rape ka, kukunin afterwards, i-deport ka. Pero yung political rally, wala pa akong alam na dineport dahil nag-political rally. Pero huwag natin hamunin yung mga Qatari na sabihin, gusto pala nyo ma-deport, mag-deport kami para gawin kayo example. Pero siyempre, Yusek, yung ginawa nila yan, basahin ko lang isang tanong ng natin. Bad record na yun sa kanila. Maka-apekto ba yun sa kanilang job application sa Qatar kapag expired na ang kanilang kontrata? Maaari po.
Maaari po. Pero ganun pa man, meron namang ibang mga trabaho sa Middle East na pwede. Yung Department of Migrant Workers, saka meron silang mga attachés doon, matutulungan sila maghanap ng iba. Pero, wala pa nga kaming record na natanggal, na deport or hindi na-extend yung contract dahil dyan. Wala pa record ng ganyan. Sana wag natin sila i-provoke na mangyari po ito. Ayan, sinabi na ng embassy, hold of political rallies. Hold of political rallies. Kasi, kung yung iba magrarally pa ngayon, di pati yung 17 na investigan ngayon, baka mapikon na yung mga Qatari, sabihin, ganun pala, i-deport na namin kayo. So, mga kababayan, alam namin na may karapatan kayo sa Pilipinas, halimbawa, at syempre, iba-iba yung mga panig ng politika. Pero, kasi kung nasa Qatar, hindi pwede. Hindi pwede. Iba to, hindi to po Europe. Hindi to po USA na pwede yung sumali sa political rallies. So, pero poprotek na namin kayo kung gano'n. Pero huwag palagi na mag-rally kayo kasi umiyakote, yung nga, tulad ng sinabi, umiyakote, deport na kayo. Huwag naman po. Dito nga sa atin, sa bansa natin, sir. Ramadan pa naman. Ramadan pa naman. Ramadan pala. Nakakatulog na Ramadan kasi medyo... Ready.